God, for me, ayoko na yung mga past ko eh. Ayoko nang mangyari yun eh. Kasi sinabi naman nila, wala ka nang dapat ikatakot kasi meron ka ng relationship kay God ngayon. Kaya never na yun mangyayari ulit sa'yo. So, ayun, nag-seek pa rin ako kay God, Lord, bigyan niyo ako ng word, ganyan, tungkol kay Alvin, nasagutin ko na ba siya, pupunta ako ng CR, ganyan. Makulit talaga ako, as in, kinukulit ko talaga si God. Hanggang sa sasagutin ko na siya, nasa Starbucks kami noon. Kinukulit ko pa rin si Lord. CR ako ng CR, Lord. Sasagutin ko na ba talaga siya? Hanggang sa, pati sa loob ng CR, nagbabasa ako ng Bible. I mean, nakukulit ako, Lord. Ay, isang word na lang talaga, ganyan. Tapos, sabi, oh, sige na, sasagutin ko na siya. Tapos, tinext ko na naman yung leader ko, sasagutin ko na siya. Oo nga, ang kulit-kulit mo, sabi. Nanginginip ka na sa labas ng Starbucks? Medyo na parang natatempt na ako mainis. Sobrang matagal ko. Sobrang tagal Hindi nag-CR? na sumagi sa isip kong parang sasagutin niya ako. Hindi ako nagkakamali. Pero anong nangyari, ayun, may sasabihin nga daw siya sa akin, ano yun eh, Feb 18, around 11 p.m., Starbucks, San Juan, Connecticut Street. Tanda-tanda? Sinabi niya sa akin, mahal mo ba si God? Sabi ko, hindi. Kasi, ang pagkakarinig ko, mahal mo ba si Kat? Yun yung ex ko eh, bago ngayon. Sabi ko, hindi. Kala ko kasi Kat. Tapos na-realize ko, God pala. Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, mahal mo ba ako? Tapos, sabi ko, mahal kita ay... Tapos sabi mo, Tapos natahimik pa rin ako noon, parang ayoko pa rin sabihin. Tapos sabi niya, may sasabihin ka pa ba? Sabi niya sa may akin. sasabihin ka ba ba? Tapos sabi ko, kung bayad na akong maging girlfriend mo, gumana ako. Yun. Tapos nag-holding hands kami noon. Pero nung January 26, sinabi ko sa kanya, nung nasa dressing room siya, nag-lay down ako ng intention ko. Na sabi ko, Han, gusto kitang ligawan. Gusto kitang respetuhin, gusto kong maging mataas yung respeto ko sa'yo. Yung gano'n. Kasi sa panliligaw kasi dapat meron kang view. Makinig yung mga guys dyan For us, meron kang view ng hanggang makasal kayo. Alam mo yun? Kasi merong nanliligaw pero hindi mo talaga, alam mo yun, yung babae, hindi niya talaga alam kung ano yung intention. Alam mo yun? So, kailangan alam niya yung intention ko. Na ito ay pang pamilya na. Gusto na kitang maging wife. Okay? Kasi, nung mga past mo, di ba, nanliligaw ka. Hindi fling-fling lang. Yung gano'n. Pero hindi ka pala driven ng love. Kasi malaki kasi different. Malaki ang pagkakaiba ng love at saka lust. Ang love kasi is love is giving, alam mo yun? Love is patient, love is kind. Ang lust kasi is wants to get right now. Ang love kasi ang magbe-benefit yung partner mo o yung nililigawan mo. Ang lust ang magbe-benefit ikaw. Yung gano'n. Medyo sa umpisa parang akala mo love, pero lust pala. Alam mo yun? Kaya pag may nagsabi sa inyo, mga babae, if you love me, alam mo yun, make love tayo. So, hindi yun love. Ano yun? Lust yun. Hindi siya love. Kung love yun, aantayin mo yung... Love can wait. Oo. Love is patient. So, aantayin mo yung right time. Para sa mga girls na mga hindi pa kasal. So, kung gusto mo malaman na mahal ka niya talaga, aantayin mo talaga yun. Nag-guest nga kami ni Izzy sa Star Talk. So, sinabi ko po doon na hindi ko siya hahalikan sa lips hanggat hindi sinasabi ng pastor, you may kiss your bride. Ano yun eh, April 4. March 6, nag-propose ako sa kanya. Ayun. Ayun. Pero hindi simple yun Yung pipigilan mo yung sarili mo kasi it's human nature, di ba? Yes. Pero by God's grace, Ano po kasi, serve mo. hinolding hands ko, ginawa ko po yung kamay niya nung sinagot niya ako sa Starbucks. Tapos,
binawi ko rin yun kasi kinausap ko yung leader ko sa church. Then, tinawagan ko rin siya. Binabawi ko yung holding hands natin. yung Pwede pala yun? yung paghawa ko sa kamay mo, binabawi ko. Tinawagan niya ako. Kasi sabi ko sa kanya, gusto kitang protektahan at gusto kong protektahan yung sarili ko. Bakit? Kasi po, yung sex kasi, may principle yan. Hindi naman yung pag nagkita kayo, sex na agad eh. Di ba? Nag-start yan sa usap-usap muna, tapos holding hands, paghawak mo na yung kamay, sunod yan, nakayakap ka na. May kuryente. Malakas ang kuryente nun, nung temptation. Sunod dyan, magugulat ka na lang. Nahalikan mo na siya, tapos magugulat ka, ano nangyari? Nagkasala ka na. So yun yung iniiwasan, kumbaga mayroong boundary. Alam mo yan? So, yun. Mahirap po, sobrang hirap po yung temptation labanan. Hindi naman makikipagsuntukan sa'yo yung temptation eh. Si Jesus po, nung tinetempt ni Satan na gawin mong tinapay ang bato, sabi ni Jesus, it is written, man does not live on bread alone. Sinasabi ni Jesus, it is written. So ano yun? Yun yung Bible. Yun yung Word ni God. Ganun ka-importante yung Word ni God. Hindi ka makikipagsuntukan sa temptation. Word ni God pang lalaban mo. Kino-quote ko madalas nung mag-boyfriend-girlfriend kami noong 2011. God did not, nakalagay po ito sa Thessalonians, God did not call me to live in immorality, but in holiness. Yung ganon. So, sobrang hirap ang ginagawa ko po pag uwi ng bahay, kahit antok na ako. Pe-pray ako. Nagpe-pray ako kay God. Minsan sinasabi ko, God, natitempt na ako, hindi ko kaya to, tulungan mo ako. Sabi ko kay God, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng lakas. Tapos pagising ko ng umaga, basa ako ng Bible. Pinupuno ko yung puso ko ng salita ng Diyos. Yun kasi yung weapon ko sa temptation eh. Meron niya ako sinasabi, no give up, no give in. Bakit no give up? Kasi ang hirap eh. Ang hirap. Mahirap yung buhay Kristiyano. Pero mas mahirap kapag kalaban mo si God. Amen. Mahirap ba maging Kristiyano? Yes! Pero mas mahirap kapag gumagawa ka ng kasalanan, malayo ka kay God. Mas mahirap yun. Diba? Bakit? Alam niyo po, bakit no give in? Kasi, nakakasama ko si IC alos araw-araw. May temptation, no give in! Dapat hindi ako mag-give in. Alam mo yun? So conscious ka talaga. Ganon. Oo. At lagi niya sinasabi, sa akin, hindi kita hahalikan. Okay, sige. Hindi ka naman na-weirduhan sa disposition niya na. Medyo nung una, kasi sabi ko, bakit palagi mo sinasabi sa akin yan? Kasi yun yung naiisip ko eh. Yun yung sinabi niya eh. Gusto niyang gawin eh, pero bago niya gawin, sinasabi na niya sa akin, hindi kita halikan hanggat hindi sinasabi ng pastor na you may kiss the bride. Lagi niya sinasabi sa akin yan. Because, okay, sige, ganyan. Although, syempre pag girls, gusto mo kasi holding hands, di ba? Ganyan. Pero may time din na parang you feel na gusto mong hug, gusto mong ganyan. Pero ako din po, ganun din. Minsan, magkasama kami, nasa car kami, Faithful kay God. Kasi, yun, kapag faithful ako kay God, automatic, Everything will follow. magiging faithful din ako sa wife ko. And everything. Magampanan ko yung role ko bilang isang asawa, bilang leader, bilang provider, protector, and priest ng family. At maging mabuting ama. Yes. We will uphold you. Yan, di ba mga kaibigan? Pagka pinaalala sa atin sila ni Lord, ay ipapanalangin natin ang couple na ito. Thank you so much and God bless you. Thank you. Salamat. Thank you. we're so blessed talaga na nandito kami. Grabe. Thank you. Encouraged kami. At saka na-starstruck na kami. Dahil sa TV lang namin kayo nakikita ngayon,
malapit na malapit at pwede pa kayong kamayan at makipag-picturean. So God bless you sa inyong family at sa mga dreams pa ninyo para sa inyong pamilya na matulungan kayo ni Lord na mag-fulfill ang lahat ng ito, all for His glory. Yes. God bless you. Palakpakan po ulit natin sina Mr. Alvin at IZ Aragon. Tatawagan ko po ngayon si Pastor Herbert para lang po pangunahan po tayo sa pananalangin.